Ama naming Diyos, ngayong umaga, sa pag-aaral namin uli ng iyong salita, sa aming pakikinig ng iyong salita, bigyan mo po kami ng puso na aming mauunawaan ng iyong salita. Sa pamagitan ng iyong biyaya, ay palambutin mo ang aming mga kalooban. Gabayan mo ang aming mga damdamin, ang aming determinasyon, upang kapag napakinggan namin ang iyong salita, ay magkaroon kami ng pagnanasa na lumapit sa iyo at sumunod sa iyo. At gaano man ito kahirap, ay magtitiwala kami sa aming Panginoong Jesucristo. Sa Kanya kami lalapit, siya ang aming makikita na tagapagbigay sa amin ng kapayapaan at kapahingahan. Salamat, Panginoon, na nakasama namin ang iyong mga kapatid sa iglesia. Salamat po sa pagpapala ng iyong salita. Saliksikin mo ang aming mga puso. Itama mo kami sa lahat ng aming mga maling pag-iisip at damdamin laban sa iyo. Ipakita mo sa amin ang pinakapangit na kalagayan ng aming buong pagkatao. Tulungan mo kami na lumapit sa iyo at manampalataya at magtiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ay nandoon sa Hebrews chapter 3 verse 1 to 15. Ito yung kasunod na pangangaral noong linggo ng gabi. Kaya nga, mga banal na mga kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya, sapagkat siya'y inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhas ay may lalong karangalan kaysa sa bahay, yaong nagtayo ng bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nakita ang aking mga gawa. Dahil dito nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan, samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang tema ng pangangaral ngayong umaga ay ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo kay Moises sa kanyang karangalan. Ito ay ikalawang bahagi ng pangangaral sa Hebreo nang higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moises at ngayong umaga sa biyaya ng Diyos, higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moises sa kanyang karangalan at mamayang hapon sa biyaya pa rin ng ating Panginoong Diyos ay ating ipapangaral ay ikalawang bahagi hanggang matapos ang chapter 4, ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo kay Moises sa kanyang pagbibigay ng kapahingahan. Si Moises ay nananatiling kinikilalang personalidad sa kasaysayan. Kilala siya bilang tagapagbigay ng kautusan sa kanyang sariling bayan. Siya ay kinikilalang propeta, hindi lamang sa Judaism kundi maging sa relihiyong Kristiyano at sa Islam. Ang kanyang impluwensya ay tumatawid hindi lamang sa usapang pangrelihiyon kundi maging sa sekular na kultura. Bahagi si Moises sa maraming political speech, sa literature, at kahit sa animated movie ng DreamWorks na Prince of Egypt. Hanggang sa Hollywood production ni Cecil DeMille noong 1960s na Ten Commandments. Si Moises ay kinikilala bilang simbolo ng kalayaan at katarungan. Bakit inihambing ang ating Panginoong Hesukristo ko kay Moises? Sapagkat para sa mga Hudyo ng first century, si Moises ay hindi lamang isang bayani o propeta. Siya ay tagapagligtas na nagdala ng salita ng Diyos. Siya ay tagapamagitan ng Diyos at ng Israel. Siya ang bumuo ng Israel bilang isang organisadong bansa. Kaya maaaring sabihin na si Moises ay ama ng kanilang bansa. Ang kanyang pangunguna, ang kanyang pagiging malapit sa Diyos, ang kanyang katapatan ay sukatan ng lahat ng sumunod na tagapanguna ng Israel. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga tagapagturo ng kautusan ay dapat nagtataglay ng otoridad ni Moises. At iniisip ng mga Pariseo at ng mga Eskriba na sila ang may karapatan dito. Sinabi ng Panginoon sa Mateo 23, verse 1 and 2, ang magkagayoy nagsalita si Jesus sa karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisiupo ang mga Eskriba at mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat ng mga bagay na sa inyo ay kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Kahit ang Panginoong Hesukristo ay nagturo sa kanyang mga disipulo, na kapag ka ang mga tagapagturo ay nagtataglay ng kautusan ni Moises, gawin ninyo ang kanilang sinasabi, ang kanilang tinuturo. Kaya nga, mula sa pagsisimula ng Christian era, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay hinahamak ng mga Pariseo sa pag-iisip nila na sila ang nagdadala ng tunay na mensahe ng Diyos sapagkat sila ay mga tagasunod ni Moises. Sa isang pagkakataon, ang pinagaling ng Panginoong Hesukristo ang isang bulag at yung pinagaling ay inimbestigahan ng mga Pariseo. Mababasa natin sa John chapter 9, verse 28 hanggang 29, at siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya. Tinutukoy ang ating Panginoong Hesukristo. Datapwat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin, nagsalita ang Diyos kay Moises. Datapwat tungkol sa taong ito, tinutukoy ang ating Panginoong Hesus, hindi namin alam kung taga saan siya. Saan siya nanggaling. Kaya sa pag-uumpisa ng Iglesyang Kristiyano, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay tinitignan ng mga Hudyo na pagtalikod kay Moises at sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Samantalang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, huwag din yung isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, naparito ako upang hindi sirain, kundi upang ganapin. Matthew 5:17. Kaya isa sa mga taga-usig ng Iglesyang Kristiyano noong unang daang taon ang mga Hudyo. Habang nakatayo pa ang templo, habang nandun ang mga Pariseo at mga Saduceo, sila ang mga unang taga-usig. Halimbawa na lang din dyan ay si Apostol Pablo nang inuusig niyang iglesia. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica
1 Thessalonians 2:14 hanggang 16. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo na nagsipatay sa Panginoong Hesus, at gayon din sa mga propeta. At kami ay kanilang pinalayas, at di nangagbigay lugod sa Diyos, at laban sa mga tao na pinagbabawalan kaming makipag-usap sa mga hintil upang maligtas sa mga ito, upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanila ang kagalitan hanggang sa katapusan. Ganyan ang kalagayan ng isang Kristiyanong Hebreo na napapalibutan ng mga taong lubos ang pananampalataya sa kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises. Hindi lang ito usaping pangrelihiyon, kundi usaping pangkultura, pampamilyang usapin. Hindi lang sila pinapalaya sa kanilang bahay pag sumampalataya sila kay Kristo, pinapalaya sila sa kanilang komunidad. Pinapaalis sila sa kanilang mga sinagoga, samantalang ang sinagoga ay hindi lamang lugar ng pagsamba. Yan ay community place kung ituturing sa panahon natin ngayon. Na kahit ang kanilang mga birth certificate ng mga Hudyo, lahat ng kontrata na kanilang ginagawa ay nasa sinagoga. Isipin mo, kung ikaw ay mananampalataya noong unang panahon ni public records, wala kang access. Sapagkat hindi ka kasali. Para sa kanila, ikaw ay namatay na kapag tinalikuran mo si Moises at nagpahayag ka ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sa dulo ng unang bahagi, ay pinangaral natin na nakaraang linggo, ang mga Kristiyanong Hebreo ay binigyan ng exhortation. Kaya nga mga banal na mga kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. At pagkatapos ay kinilala ang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkakatalaga sa Kanya bilang apostol, sa makatuwid bilang sugo, at saserdote bilang tagapamagitan na kagaya ni Moises. Verse 2, na siya'y tapat na naglagay sa kanya na gaya rin naman na Moises sa buong sambahayan niya. Pag-usapan muna natin sa anong paraan ang pagkakapareho ng katapatan ng ating Panginoong Hesukristo kay Moises sa kanilang pagkakatalaga. Ito yung pinag-uusapan natin sa pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagkakasugo sa Kanya sa sanlibutan ito para dalhin ang mga salita ng Diyos. May pagkakapareho sa ating Panginoong Hesukristo at kay Moises, at si Moises. Una, kapwa sila inusig sa kanilang pagkabata, subalit iningatan sila ng Diyos. Si Moises, sa kamay ni Faraon, nang inuutos ni Faraon na mga bata ay ipapatay. Subalit iningatan ng Diyos si Moises. At ganoon din naman ang ating Panginoong Hesukristo sa kamay ng Haring Herodes, nang ipag-utos ng Haring Herodes na ipapatay ang mga sanggol 2 taon pababa. Kapwa nila iniwan ang kanilang magandang katayuan para makibahagi sa kahirapan ng kanilang bayan. Si Moises, iniwan niya ang pagiging prinsipe ng Ehipto. At ang ating Panginoong Hesukristo, iniwan niya ang kaluwalhatian para makibahagi sa ating mga kahirapan bilang tao. Kapwa sila lingkod ng Diyos at ginamit ng Diyos sa kaligtasan ng kanyang bayan. Si Moises, mula sa pagkaalipin ng Israel sa Ehipto, samantalang ang ating Panginoong Hesukristo upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Kapwa sila namagitan sa isang kasunduan sa gitna ng Diyos at ng kanyang bayan. Si Moises, ibinigay niya ang 10 utos sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop. Ang Panginoong Hesukristo ay tagapamagitan ng isang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kapwa sila nanalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng kanilang bayan. At parehas silang pinakinggan ng Panginoon.
Sapagkat sinabi ni Moises, ano na lang ang sasabihin ng mga tao kung papatayin mo ang mga taong ito? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa iyo, O Diyos? Kapwa sila nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Si Moises, nang siya'y bumaba sa bundok ng Sinai, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Kaya yung binasa ng kapatid natin kanina sa Deuteronomy, sinabi ng Panginoon, papadalhan ko kayo ng isang propeta, sapagkat sabi nyo, wag nang mangungusap ang Panginoon sa amin, baka mamatay kami. Kaya si Moises, nagliwanag ang kanyang mukha sa kaluwalhatian ng Diyos pagkatapos ng 40 days and 40 nights sa bundok. Ang Panginoong Jesucristo ay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Hebrews 1:3. Maraming pagkakaparehas ang kanilang ministeryo. Pero ang ating pag-uusapan ngayong umaga, paano nakahigit sa karangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Paano nahigitan ng ating Panginoong Jesucristo si Moises? Una, ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo ng bahay. Verse 3. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhas ay may lalong karangalan kaysa sa bahay, yung nagtayo ng bahay. At pagkasabi sa verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtatayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Maaring si Moises ay bumuo ng isang bansa. Nilagyan niya ng mga kautusan. Nilagyan niya ng mga kaayusan. Nilagyan niya ng sistemang legal at sistema ng pagsamba. Subalit, ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Hindi lamang isang bansa ang itinayo ni Moises. Hindi lang isang bansa ang itinayo ng Diyos. Kundi ang lahat ng bagay ay itinayo ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay lumalang ng lahat ng bagay. At para sa Kanya ang lahat ng bagay, at kung wala siya, anumang bagay ay hindi nagawa. Samantalang si Moises ay lingkod ng Diyos. Verse 5, at sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod. Ang Panginoon mismo ang nagsabi niyan sa Numbers 12 verse 6 hanggang 8. Sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod. At ano ang layunin ni Moises? Ang layunin ng pagtawag ng Panginoong Diyos kay Moises at sa mga propeta ay para ihanda ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Ang ministeryo ni Moises ay patotoo bago pa dumating si Kristo ng lahat ng gagawin at ituturo ni Kristo. Basahin natin sa John 5, verse 45 hanggang 47. Nang ayaw maniwala ng mga Pariseo sa kanya, anong sinabi ng Panginoon? Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo. Sa makatuwid bagay si Moises. Yaong pinaglalagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, ay magsisimpalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ngunit hindi kayo naniniwala sa kanyang mga sulat. Ay paanong nagsisimpalataya kayo sa aking mga salita? So sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na si Moises, susumbatan niya lahat ng masunurin sa batas pero hindi maniniwala kay Kristo. Naniniwala kayo kay Moises? Si Moises mismo ang magsusuplong sa inyo sapagkat hindi kayo naniwala sa aking salita. Sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ganun din naman sa pagkakabuo, sa pagkakatapos ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Luke 24, verse 44 hanggang 46. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises,
At sa mga propeta at sa mga awit na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Ganito rin ang pagpapaliwanag ng mga apostoles sa kanilang pangangaral. Basahin natin sa Acts 3:22 hanggang 26. Acts 3:22 hanggang 26, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Ito yung binasa ng kapatid natin kanina sa Deuteronomio. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Oo, ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at mga nagsisunod sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito. Kayo ang anak ng mga propeta. At ang tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinabi kay Abraham at sa inyong binhi pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo, una-una nang maitindig na ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. Makikita natin na yung sinabi ni Moses na propetang darating ay direktang in-apply sa ating Panginoong Hesukristo. Higit ang Panginoon kay Moises. Higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moises. Sapagkat si Moises ay lingkod ng Diyos na ang gawain niya ay ihanda ang pagparito ng anak ng Diyos. Pangalawang dahilan, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay pinuno ng bahay niya. Si Moises ay lingkod, si Hesukristo bilang anak ay puno sa bahay niya, verse 6, datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo kung ating iniingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang katapusan. Dahil sa siya ay anak ng Diyos, natural na siya'y tagapagmana ng lahat ng ginawa ng Diyos. Maaaring si Moses ay gumawa ng isang bansa, pero hindi siya ang tagapagmana ng isang buong bansa. Siya ay namatay at maraming propeta ang sumunod sa kanya. Maaaring walang propeta na naging kagaya niya, sapagkat siya ay naglagay ng pundasyon sa pagkabansa ng Israel, subalit maraming propetang dakila rin na lumabas pagkatapos niya. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, palibhasay siya ang anak ng Diyos at tagapagmana ng lahat ng bagay. Meron siyang karangalang hindi mapapalitan, sapagkat wala nang darating na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moses, sapagkat ang kanyang pagkapanganay ay kanyang pinakitaan ng ebidensya nang siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Acts 13 verse 32 hanggang 34. At dinadalhan namin kayo ng mabuting balita, ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak ng muling buhayin niya si Jesus. Na gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayoy kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Yun palang Psalms chapter 2, yan na talaga ang pwesto niyan sa panahon ng mga apostoles. At kanilang kinote ang Psalms chapter 2. Ang bahay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi basta bansa na para lang sa isang lahi. Ang bahay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay kalipunan ng mga tao na manghahawak at magmamapuri sa pag-asa hanggang sa katapusan.
Na dahil ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, yan ay ating pinag-aralan ng chapter 2, verse 10 hanggang 13. Ang mga anak ng Diyos ay ibinigay sa Kanya ng Ama upang siya ang gumawa ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang sariling pagtitiis. Kung kaya't ang mga Hudyo at ang mga Griyego ay magsasama sa isang bayan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng sinasabi sa Efeso 2, Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 22. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Si Kristo Jesus din, ang pangulong bato sa panulok. Nasa Kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya ay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yan ay tinayo ng Panginoong Hesukristo na bahay. Tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tahanan ng Diyos na siya mismo ang pundasyon. Si Moises ay hindi kailanman naging pundasyon. Siya ay naglagay ng pundasyon marahil. Pero sa Hesukristo, siya na ang naglagay ng pundasyon, siya rin ang pundasyon. Sa Kanya nakasalig ang mga apostol at mga propeta. At ang gusaling ito ay isang templong banal para sa Panginoon. Ito ang ibig sabihin ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Ang Israel, marami sa kanilang hindi nakapasok sa kapahingahan. Subalit ang iglesia ng Panginoon, hindi pwedeng hindi papasok sa kapahingahan, sapagkat kahit pintuan ng Hades, hindi makapananaig sa Kanya. At ito ang dahilan kung bakit isa sa katangian ng sambahayan ni Kristo ay ito. Ito ay kalipunan ng mga taong nanghahawak sa pananampalataya hanggang sa wakas. Hindi ito basta kalipunan ng mga taong sumasampalataya. Kalipunan ito ng mga taong sumasampalataya hanggang katapusan sa Panginoong Hesukristo. Higit ang ating Panginoong Hesukristo sa bayan na Kanyang itinayo kaysa sa naitayo ni Moises, na marami sa kanila hindi nakapasok sa kapahingahan. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, palibhas ay siya ang nagtayo ng bahay, ay sisiguraduhin niya na ang bahay na Kanyang itinayo, kahit pintuan ng impyerno, hindi makapananaig dito. Yan ang unang bahagi ng pangangaral ngayong umaga. Sa chapter 3 verse 1 hanggang 6, sa dalawang puntos, ipinakita na higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moises sa Kanyang karangalan. Ano ngayon ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Hesus? Ano ang exhortation sa atin ngayong umaga? Sinasabi dun sa verse 6, ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Hindi tayo tinatawag na manampalataya sa ngayon lamang. Tinatawag tayo na manampalataya hanggang sa katapusan. Tinatawag tayo ng Panginoon na umasa sa Kanya at magmapuri hanggang sa katapusan. At pagkatapos, kinote yung nasa Psalms chapter 95 verse 7 to 11. Mababasa natin dito sa verse 7 hanggang 11. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang Kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi o sa gaya ng, ang English ng pagmumungkahi sa King James Version, di ba? Provoke. Kagaya ng sa panggagalit sa Diyos. Ipinagmumungkahi nila ang Diyos sa galit, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon nakita nila ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito.
At aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ito ay direktang mula sa Psalms 95 verse 7 to 11. Iniuugnay ito sa mga Kristiyano. At makikita natin sa verse 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala, pareha sa verse 6. Hanggang sa katapusan, samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay nagmungkahi, sino-sino ang pagkatapos makarinig ng boses ng Diyos ay ginalit ang Diyos. Ngunit, hindi ba gaya ang lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niya ng 40 taon? Isipin mo, for 40 years, galit sa iyo ang Diyos. Hindi ba gaya ang nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At kani-kanino sinumpa niyang hindi sila makakapasok sa kapahingahan? Hindi ba? Kundi yaong mga nagsisuway? At nakita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. And then verse 1, matakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa mga di nakaabot niyaon. Ito ay exhortation sa atin, mga kapatid. Na baka hindi natin siniseryoso ang pananampalataya natin kay Kristo. Ang mga Hebreo ay may mataas na respeto kay Moises. Hindi intensyon ng sumulat na ibaba si Moises, kundi ipakita ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Si Moises ay lingkod na ang layunin ay ipaghanda ang pagdating ng anak ng Diyos. Kung higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moises, ay lalo tayong magbigay ng ibayong pag-iingat upang hindi tayo matulad sa mga sinaunang Israelita na hindi nakapasok sa kapahingahang ipinangako sa kanila. Mamayang hapon, pag-uusapan natin ano yung kapahingahan na yan sapagkat yan ay in-expound sa chapter 4. Pero ngayon, paano natin panghahawakan ang ating pananampalataya hanggang wakas? Paano natin panghahawakan ang ating pananampalataya hanggang wakas? Una, pumunta tayo sa verse 12. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kung higit ang ating Panginoong Hesukristo kay Moises at siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay, ay lalong mabigat na mensahe ito sa atin na mag-ingat tayo, mga kapatid, na baka sakaling mayroon sa atin dito na may masamang puso. Ano ang pusong masama? Nakita natin sa talata na ang pusong masama ay pusong walang pananampalataya. Ang pusong masama ay pusong humihiwalay sa Diyos na buhay. Yan ang pusong masama. Kung iuugnay natin itong exhortation na to sa verse 12, doon sa binasa sa Salmo, dito sa verse 7 hanggang verse 11, kung iuugnay natin dito, ano ang pusong masama? Tumutukoy ito, mga kapatid, sa pusong matigas. Sa pusong palaging ginagalit ang Diyos. Sa paulit-ulit na pagsubok sa Diyos. Yan ang pusong masama. Na sinasabi ng Panginoon, ang mga taong ito, nakita nila ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. Yan ang pusong matigas.
Yan ang pusong masama. Na nakita na natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ayaw pa rin nating maniwala. Yan ang kadahilanan ng pagtalikod sa pananampalataya at maraming nagpapakilalang Kristiyano na hindi talaga ligtas. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi pagsang-ayon sa katuruan. Ito ay pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at pagpapasakop sa kanyang paghahari. Sapagkat ang ebanghelyo ng Diyos ay ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagbibigay lugod sa Diyos. Sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, walang makapagbibigay lugod sa Diyos. Subalit nananatili ang puot ng Diyos sa mga hindi nagtitiwala sa Kanya. Ang pusong masama ay pusong nagkakamali. At bakit nagkakamali? Sapagkat sa kabila ng mga gawa ng Panginoon, ay hindi nila kinikilala ang Kanyang daan. Ganito rin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo. Matthew chapter 22 verse 29, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga sumusubok sa Kanya. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi basta tama at mali ang ating inaayunan sa Diyos. Ang inaayunan natin sa Diyos, yung Kanyang daan. Sapagkat kung tama at mali lang, konsyensya lang ang batayan yan. Pero kung aayunan natin ang daan ng Diyos, nangangailangan na tumalikod tayo sa dati nating mga daan. Na sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na daan. Huwag kayong pumasok sa maluwag na daan. Ang pagsunod kay Kristo, ang pananampalataya kay Kristo ay pagdaan kay Kristo. Na Kanyang sinabi, ako ang daan. At yung daan na yan na hindi basta paraan upang tayo ay makarating sa Ama. Yung daan na yan ay buhay sa Diyos. Ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Kaya mag-ingat na sa hindi natin pagsusiyasat ng ating puso ay matigas. Sa ating pagbubulag-bulagan sa mga katotohanan ng Diyos. Kung ang mga hindi naniwala kay Moises ay pinarusahan ng Diyos, ano sa palagay nyo ang hindi maniniwala sa Panginoong Jesucristo? Kung higit si Moises sa Panginoong Jesucristo, kung higit ang Panginoong Jesucristo kay Moises. At ang pusong ito ay nahihiwalay sa Diyos. Tandaan natin. Sinasabi natin na naligtas tayo sa pananampalataya lamang. At hindi nakadisenyo ang pananampalataya na yan na pagkatapos mong manampalataya ay hindi ka na mananampalataya sa Diyos. Yan ang turo ng modernong Kristyanismo. Hindi ganyan ang turo ng Biblia. Sapagkat ang pananampalataya kay Kristo ay umpisa ng buhay. Na bawat isa na sumasampalataya kay Kristo ay magpapatotoo ng ganito, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayon pa may hindi akong nabubuhay. Si Jesucristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman ay ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lang sa bibig. Ito ay pagkakaroon ng buhay. Kagaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya't ang sino mang nagsasabing may pananampalataya, subalit wala sa pananampalataya ay hiwalay sa Diyos. Dinadaya niya ang kanyang sarili. Sapagkat, mag-ingat tayo mga kapatid. Baka sa pag-aakalang tayo'y mga kapatid nga sa Panginoon, ay wala tayong buhay sa Panginoon. Ang kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon ay nagdudulot ng galit ng Diyos. Kahit kailan hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong walang bilib sa Kanya. Kahit kailan hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong nagdududa sa Kanya.
Ito ay may mabigat na kasalanan sa Diyos. Walang inaasahan ng Diyos sa atin na anuman, samantalang alam niya na tayo ay galing sa alabok. Pero isang bagay ang dalisay at mahalaga sa harapan ng Diyos. Ang pag-asa sa Kanya, ang pangahawak sa Kanyang salita. Kung kaya mabigat ang banta ng Diyos sa hindi sumasampalataya, hindi ba sinasabi, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Nakakita mo na hindi ito past tense, ito ay palaging present tense. Ang hindi sumasampalataya. Kahit tignan nyo sa King James Version, lahat ng may TH sa dulo, believeth, that is present tense palagi. Ang katumbas niyan sa modern English is, he that believes. Hindi sinabing he that believe, past tense. No. Sapagkat ang pananampalataya sa Diyos ay palaging buhay, kagaya ng Diyos ay palaging buhay. At tayong mga tao ay palaging nakadepende sa Kanya. Kaya nga kung totoo na ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, yan ay palaging totoo sa libu-libong panahon na kapag ang tao ay pumunta sa impyerno at pagkatapos ay sasabihin niya, "Oh Diyos, nahihirapan na ako sa apoy na ito. Ilang milyong taon na ako rito sa impyernong ito," at makikita niya pa rin ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ganun din ang kabaliktaran noon. Ang pananampalataya kay Kristo ay palaging pananampalataya kay Kristo. Lumipas man ang panahon, sapagkat si Jesucristo ay hindi nagbabagong tagapagligtas sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ganon din naman ang sinabi. Ang hindi tumatalima sa anak ay hindi nakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa Kanya. John 3:36. Kaya nga mga kapatid, paano masasabi na ang tao ay hiwalay sa Diyos? Samantalang sasabihin ng tao, di ba ang Diyos ay kahit saan ay nandoon? Anong ibig sabihin ng tao hiwalay sa Diyos? Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Ephesians 4 verse 18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Makita mo, anong ibig sabihin ng ikaw ay nasa Diyos? Anong ibig sabihin ng ikaw ay wala sa Diyos? Dito sa binasa natin, ang ibig sabihin ng wala sa Diyos, wala sa buhay ng Diyos. Sa makatuwid, ang nasa Diyos ay nasa buhay ng Diyos. Sa dumating ang panahon na lahat ng meron tayo ay lilipas, Diyos lang ang matitira at lahat ng mga may buhay sa Kanya. Kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong mahalin ng sanlibutan niya mga bagay sa sanlibutan, sapagkat lahat ng yan ay lilipas. Subalit ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. Kaya mga kapatid, sumasampalataya tayo at nananatili tayo sa pananampalataya sapagkat tayo'y tumanggap ng buhay sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi basta credo. Hindi yan basta confession of faith. Hindi yan pagsang-ayon sa mga katuroan ng iglesia. Ang pananampalataya ay buhay na nanggaling sa salita ng Diyos na inilagay ng Diyos sa ating mga puso at isip. Hindi ba't sinabi, kayo'y mga ipinanganak, hindi na mga binhing nasisira, kung hindi na mga binhing hindi nasisira sa makatuwid ay ang salita ng Diyos. Dahil nananatili sa puot ng Diyos, ang tao hindi yan makakatagpo ng kapahingahan sa Kanya. Nakakalungkot mang sabihin na kahit ang pangangaral ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan kung wala ka kay Kristo. Kung ang bawat salitang ito ay parang inihahasik lang sa batuhan,
O hindi naman kaya ang mga ibon ay nag-aabang na para sa iyo upang hindi mo makatagpo ng kapayapaang galing sa Panginoong Hesukristo. Ito'y isang bagay, mga kapatid, na dapat nating bantay-bantayan sa ating puso. Tayo ay magsiyasat palagi ng ating puso. Sapagkat walang ebidensya ng ating pagiging anak ng Diyos maliban sa banal na Espiritu na pumapatnubay sa atin araw-araw, na gumagabay sa atin. Kagaya ng nasusulat, sapagkat ang pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, sila mga anak ng Diyos. Ngayon, pagkatapos sa personal na bagay, na mag-ingat tuwing umaga siya sa atin ang ating mga puso. At kung nakikita mo na may pagmamatigas sa ating mga puso, ay isuko natin kagad sa Panginoon. Huwag na huwag nating pagdududahan ng ating Diyos. Huwag na huwag nating pagdududahan ng Kanyang salita. Sa totohanan lamang, kahit pa ang daigdig ay kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos, may banal na Espiritu tayo na magtuturo sa ating sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Hindi dapat natin nilalabanan ang salita ng Diyos. Pangalawa, paano tayo makakapagpatuloy hanggang katapusan? Ituloy natin sa verse 13. Ngunit kayo'y mag-aralan sa isa't isa araw-araw. Hindi mo mabantayan ang puso mag-isa. Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Bigyan mo ng masarap na pakiramdam yan, paniniwalaan mo na yan. Maraming mga taong may hawak ng Biblia, araw-araw, subalit dahil ang kanilang puso ay taliwas, iba ang nakikita nila sa banal na kasulatan. Nakikita nila yung gusto nila at hindi gusto ng Diyos. Kaya ang dinisenyo ng Panginoon upang ang mga Kristiyano ay makapagpatuloy, mag-aralan kayo sa isa't isa, araw-araw. Araw-araw. Binasa natin sa verse 13. Kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Kaya sinasabi ng Panginoon din dito sa Hebrews na huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon. Importante ang pakikisama ng Kristiyano sa kapwa Kristiyano, ng mananampalataya kasama ng mga mananampalataya, upang sa ganon maingatan ang ating puso. Una, samantalang may pagkakataon na ibinibigay ang Panginoon, ngayon. Anong sinabi ng awit? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang salita. Hindi kahapon, hindi bukas, ngayon. Lagi nating isipin, mga kapatid, na bawat umaga ay biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon upang maranasan natin ang kanyang pagtatapat, upang maranasan natin ang kanyang pag-iingat. Sinasabi sa Lamentations 3:22 hanggang 23, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Dakila ang katapatan ng Diyos. At isa sa mga dahilan para makita mo ang katapatan ng Diyos, meron kang kapatiran na magpapaalala sa iyo. May mangangaral sa iyo habang pwede pang sabihin ngayon. Kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag pagmamatigasin ang puso. Kung kayo'y natutulog ngayon, gisingin niyo mga sarili ninyo, sapagkat ang ipinangangaral ko ngayong umaga ay paano tayo makakarating sa katapusan. Bakit kailangan mag-aralan sa isa't isa? Upang huwag tumigas ang puso dahil sa kasalanan.
Yan ang naidudulot ng hindi pagdalo. Yan ang naidudulot ng hindi pakikisama sa fellowship. Yan ang naidudulot ng wala kang salita ng Diyos at wala tayong interaction sa salita ng Diyos. At lalong hindi fellowship yung nagsama-sama tayo tapos nagkwentuhan lang tayo. Ang kailangan natin, aralan ang isa't isa. Ang kasalanan ay madaya. Kaya nga sinabi, baka pagmamagtigasin kayo sa daya ng kasalanan. Sapagkat maraming kasalanan sa harapan ng Diyos na hindi talaga natin napapansin at yan ay totoo. Ang pag-aaralan sa isa't isa ay kaparaanan ng Panginoon upang maingatan ang mga Kristiyano sa kabanalan at upang lumago tayo ng sabay sa Panginoong Hesukristo. Madaya ang kasalanan, kaya't sinasabi sa mga Kristiyano, huwag kayong padaya. Maaring paniwalain ang tao na ang kanyang pinanghahawakang pananampalataya ay totoo. Maaring sa palagay mo, totoong-totoo ang pananampalataya mo sa Diyos, pero magbubulag-bulagan siya sa mga bunga na kanyang inaani. At dahil sa palagay niya may pananampalataya siya, hindi niya mapapansin na yung kanyang ginagawa at yung kanyang pananampalataya hindi parehas. Subalit may mga kapatid na mag-aaral sa atin, mga ngaral sa atin, araw-araw upang ang ating tinataglay na pananampalataya at ang pananampalataya nating nilalakaran ay maging isang langdas sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, hindi ba ganinyo nalalaman na mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ito na yung daya ng kasalanan. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manlalasing. Kita mo, kahit mga lasinggero, ni ang mga mapatungayaw, palaaway, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong padaya. Ngayon, ang paniniwala ng Kristiyano, may pananampalataya ako kay Kristo, pero ganyan ang kanyang buhay. At walang mag-aaral sa kanya, walang magtutuwid sa kanya. Samantalang sinasabi ng Biblia, huwag kayong padaya, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, at ganyan ang ila sa inyo. Marami sa inyong ganyan. Di ba alam nyo naman na hindi yan magmamana ng kaharian ng Diyos? Pero marami sa inyo ganyan. Sa kanya dinugsong, ngunit nahugasan kayo. Hindi sinasabi na maaari tayong sabihin natin, hinugasan tayo ng dugo ni Kristo, pero ganyan ang mga pamumuhay natin. Hindi yan ang ibig sabihin niya. Kundi sinasabi niya, nahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos, pero maraming ganyan sa inyo. Naliligtas tayo sa biyaya. Walang gawa, pero ang gawa natin masama. At ang sinabi ng apostol, huwag kayong padaya. Ang Kristiyano hindi dapat lasinggero. Ang Kristiyano hindi dapat palaaway. Ang Kristiyano hindi dapat babaero. Inaayos natin mga pamilya natin. Sisikap natin lumakad tayo ng matuwid sapagkat mabiyaya ang Diyos. Tinubos tayo ni Kristo. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At hinuhubog tayo ng Diyos na maging karapat-dapat sa kanyang paghahari. Isipin mo kung may Kristiyano na naglalakbay, nagsisikap siyang tumibay sa pananampalataya, pero yung kanyang kasalanang ginagawa naman, yan ang titisod sa kanya araw-araw upang huwag siyang magpatuloy. Yan ang nagbibigay sa kanya ng panghihinawa. Mabilis siyang ma-discourage, hindi dahil sa mahirap ang gawain ng Diyos, kundi dahil sa may kasalanan siyang ayaw niyang bitawan. At walang Kristiyanong matanda
na umaaral sa Kanya araw-araw. Araw-araw. Hindi linggo-linggo. Kailangan natin ng isa't isa sa pagpapatuloy na ito. Kailangan natin ng matatag na pakikisama sa iglesia. Sa gaya na sinasabi sa banal na kasulatan, aralan ninyo ang isa't isa para walang titigas ang puso. Isa pa. 1 Corinthians 15:33 hanggang 34. Ang binabasa natin ay tungkol sa mga daya ng kasalanan. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Baliktarin natin. Ang mabubuting kasama ay bumubuo ng magandang ugali. Pero huwag tayong padaya. Huwag mo isipin, ligtas naman ako, matibay ako, unsaved yan, kaya ko yan. Huwag kang padaya. Ituloy natin. Gumising kayo ayon sa katuwiran. At huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Basulat ni Apostol Pablo, walang preno-preno. At ang sabi ng Panginoon, mahiya kayo. Ang dami niyong oras sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, pero ayaw niyong bumuo ng mabuting pakikisama sa inyong mga kapatid kay Kristo. Huwag tayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. At huwag ka na magtaka kung bakit ang lakas ng hatak ng sanlibutan sa iyo. At yung sanlibutan na yan ang dahilan kung bakit napanghihinaan tayo ng loob na magpatuloy kay Kristo. Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, siyang aanihin niya. Merong weird at twisted na pag-iisip ang modernong Kristyanismo na dahil sa mabiyaya ang Diyos, hindi ibibigay ng Diyos yung parusa na para sa tao. Maling kaisipan. Kaya pala itong Kristiyano, gawa ng kasalanan, sabi niya mabiyaya ang Diyos. Daya na nagpapatigas ng puso. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siyang aanihin niya. Parte yan ng hustisya ng Diyos. Parte yan ng pagiging mabuti ng Diyos. Sapagkat ang naghasik ng kanyang sariling laman ay sa laman aani ng kasiraan. Datapwat ang naghasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Hindi ito basta pros and cons. Hindi ito basta mag-aral ka, papasa ka. No, ang pinag-uusapan dito, sa harapan ng Diyos, ang taong gumagawa ng masama, walang buhay na walang hanggan. Kung mag-aasik lang tayo ng parabagay sa sanlibutan, masisira tayo, kagaya ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Pero makikilala mo ang mga taong may banal na Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, pagtitimpi, pananampalataya, kaamuan, kabaitan. At yan ang inihahasik natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu araw-araw. Diyan mo makikita na ang taong ito may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kung iniligtas niya tayo, iniligtas niya talaga tayo. Kung tayo ay sa Diyos, hindi tayo kay Satanas. Mga kapatid, mag-aralan tayo sa isa't isa. Sa madaling salita, magtinginan tayo sa isa't isa. Magbantayan tayo sa isa't isa. Magmalasakitan tayo sa isa't isa. Sapagkat yan ang disenyo ng Panginoon, hindi lamang para makapagpatuloy ka, kundi makapagpatuloy din ang iba sa pamagitan ng pagpapatuloy mo.
upang sa paglilingkod mo, makapaglingkod din ng iba. Sapagkat kung lumilipas ang panahon, ay laging ikaw na nga lang ang pinangangaralan, ikaw na lang ang laging itinutuwid, laging ikaw na lang ang pinagsasabihan at hindi ka lumalago, isang araw manghihimagod ka sa katatanggap ng turo. Matitisod ka na sa salita ng Diyos. Gamitin natin ang ating pananampalataya. Pangatlo, kung bakit kailangan tayo mag-aralan sa isa't isa, sapagkat ang binubuo ni Kristo ay isang katawan upang mabuo tayo bilang iglesia. Bilang mabuo tayo bilang isang katawan. Sapagkat sinabi, tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ako'y lubos na naniniwala na ang iglesia ay parte ng buhay Kristiyano. Walang Kristiyano na hindi parte ng iglesia. Sapagkat ang mga apostol ay ganun ang kanilang paniniwala at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang mga nangaligtas. Ang tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo ay tinatawag din bilang bahagi ng katawan. Makikita natin, nakaparehas ito ng Ephesians chapter 4, verse 13 to 16. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala ng anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, tulong ng bawat bahagi, di ba? Mag-aralan kayo sa isa't isa. Ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sariling pag-ibig. Kapag ang iglesia ay lumago sa kanyang mga ministeryo, mas marami tayong pamamaraan at mas malaki ang ating kakayanan na mag-alaga ng mga bagong Kristiyano. Maraming sasampalataya kay Kristo na idadagdag sa atin upang ating mapangalagaan. Na lagi nating sinasabi, mga kapatid, ang ministeryo ay pagtitiwala ng Diyos. Kaya kahit gaano kaliit ay maging matapat. Sapagkat kung tayo ay nanghihimagod na sa maliit, di manghihimagod ka sa malaki. Kung kinakatamaran mo ang isang pirasong kaluluwa, di kakatamaran mo na yung 10 kaluluwa. Kaya mga kapatid, mag-aralan tayo sa isa't isa. Paano natin pinangahawakan ang ating pananampalataya hanggang katapusan? Magsiyasat sa puso palagi. Ipanalangin ang puso. Likhaan mo ko, Diyos, na isang bago at malinis na puso. Bigyan mo ko ng mabuting espiritu sa araw na ito. At alalahanin natin palagi ang mga kapatiran natin. Kapwa, yung mga naglilingkod sa Diyos at mga hindi naglilingkod sa Diyos. Basta't itinuturing natin ang mga kapatid natin kay Kristo, alalahanin natin. Paalalahanan natin. Ipanalangin natin. Bisitahin natin. Kamustahin natin. Paglingkuran natin sa pangalan ng Panginoon. Kaya bilang pangwakas na panawagan sa atin ngayong umaga, mga kapatid, kung gaano kataas ang tingin ng mga Hudyo kay Moises, ay mas higit pa ang karangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang anak ng Diyos, ang tagapagtatag ng ating pananampalataya at ang pinuno ng iglesia.
Kung mga Israelita noon ay nabigo na pumasok sa kapahingahan, dahil sa kawalan ng pananampalataya, tayo ay tinatawagan ngayon. Tinatawagan tayo ngayon na huwag matigas ang puso. Huwag magpabaya at huwag magpabuyo sa daya ng kasalanan. Habang tinatawag tayo ng Diyos ngayon, tandaan natin ang biyaya ng Diyos. Malawak yan, pero meron niyang katapusan sa atin. Dahil tao tayo, pagpatay ka na, wala nang biyaya ang Diyos para sa iyo. Siyang palaging pinangangaralan pero pinagpapatigas ang kanyang liig, bigla na lang mababali at wala nang kagamutan. Meron ding mga talata sa Biblia na ang Diyos nagpabaya sa mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon. At pinaubaya sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga masamang gawain. Kaya nga, habang tinatawag tayo ng Diyos ngayon, samantalahin natin ang pagkakataong magtiwala kay Kristo. Samantalahin natin magpakatatag. Dahil bukas, baka gustuhin mong lumakas bukas, hindi ka nalalakas. Sapagkat maraming beses na tinatawag ka na ng Diyos ngayon. Ngayon. Baka bukas gusto mong bumahagi sa gawain ng Diyos, hindi ka na makakabahagi kahit anong gawin mo. Sapagkat sinabi ng Diyos, tinawag na tayo ng Diyos na maraming beses ngayon. Kaya ngayon, magtulungan tayo sa ating mga kapatid sa iglesia hanggat may pagkakataon pa. Hindi pagkawala na yung kapatid natin, tsaka natin pag-iisipin, sana ganito ang ginawa ko. Sana inayos ko. Magtulungan tayo sa pananampalataya hanggang sa wakas. Simulan natin sa ngayon. Sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, magpasalamat tayo sa Kanyang biyaya. Sa Kanyang pagtatapat. Sa bawat pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos, alalahanin natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating kapahingahan. At siya ang ating kaligtasan. At siya mag-iingat sa atin hanggang sa katapusan. Mga kapatid, ingatan nating matibay ang ating pagkakatiwala kay Kristo. At tayo magmapuri sa pag-asa hanggang sa katapusan, sapagkat ang mga nakay Kristo, mga tunay na nakay Kristo, ay mananalig sa Kanya hanggang katapusan. At siya ang tunay na kabahagi niya magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, salamat sapagkat kinausap mo kami sa iyong salita ngayon habang may pagkakataon pa at naniniwala kaming may pagkakataon pa sapagkat dumating ang iyong salita sa amin ngayon. O Diyos, sinaliksik mo ang aming puso. Huwag mong hayaan na manatili ang mga kasalanan dito. Hinugasan mo kami sa pamagitan ng tubig ng iyong salita. Maging karapat-dapat nawa kami na pumasok sa iyong kapahingahan, sa iyong kaharian. Kami mga anak mo dahil kay Kristo. Bigyan mo kami ng banal na pagkatakot. At pag-ibig na hindi lang namin pinagmamalasakitan ng aming kaligtasan, kundi ang kaligtasan din ng aming mga kapatid at kaligtasan ng mga taong hindi pa nakakapakinig sa Panginoong Hesukristo. Walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus Christ. Ang aming pananampalataya ay walang kabuluhan kung hindi kami nakatingin kay Kristo. At sa ngayong umaga, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Salamat po sa biyaya na ibinigay mo sa iglesia. Bawat mga salita, bawat mga damdamin at bawat mga pagnanasa ay huwag mong hayaan na mahulog sa lupa. Bawat katugunan sa salita mo ay ingatan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.